So, sabi ng Proverbs, chapter 27, verses 5 hanggang 6, ito yung sinabi ng Proverbs, better is an open rebuke than hidden love. Faithful are the wounds, yung pagsusugat of a friend, profuse are the kisses of an enemy. Sinabi ng kasulatan na mas mainam daw ang matalas na pagtatama kaysa nakatagong pag-ibig. Mas maganda ang sumugat sa atin ay yung nagmamahal sa atin kaysa sa halik ng isang kaaway. Alam naman natin yung halik ng kaaway eh. Ang pinnacle niyan, sino? Si Judas, no? Hinalikan si Jesus. Ang halik ay pagkampi, pero yung halik ay naging betrayal. Pero pag yung pagsusugat ay galing sa mabuting Diyos, yan ay mabuti. At sa mga may pakialam sa atin kung susugatan nila tayo para sa ating kapakanan. Ngayon, ano ba yung rebuke? Ito ay ang verbal na pagsita sa kasalanan o maling turo in order na ito ay ma-expose, ma-repent, at ma-restore sa covenant relationship. At ang pag-aaralan natin ngayon, dahil last sabbatical ko, ito yung kinonfess ko sa inyo, at ito yung sinusubukan nating gawin at i-practice, pero gusto nating i-limit ito sa usapin ng covenant community. No? So, of course, applicable ito sa labas, sa tahanan, applicable ito sa pamumuhay natin, pero ituturo natin ito directly sa context ng ating covenant community. Now, unang puntahan natin ay ano yung basis? Bakit natin siya gagawin? Ano yung pinaka-basis foundation niya? Ang pinaka-basis niya ay dahil sa kung ano yung definition ng kasalanan. Ang kasalanan ay sumisira sa imahe ng Diyos, nakakasira sa ating kapwa, at nakakasira sa pangtipang buhay. Tandaan natin ang kasalanan at kasinungalingan ay palaging magkasama. Therefore, ang pinaka-basis natin ay siya na walang sala. Siya na walang false teaching, ang Diyos. May tatlo lang tayo na character ng Diyos na tutunghayan as basis. Una, yung holiness niya. Dahil God is holy, dapat mag-rebuke. Number 2, dahil siya ay totoo, dapat i-rebuke ang kasinungalingan. Pangatlo, dahil siya ay pag-ibig, dahil nagmamahal siya, siya ay dapat nagkaroon ng pagtatama. Tatlong basehan natin, no? Ang basehan natin ay hindi tao. Ang basehan natin ay ang Panginoon. Sa kanyang pagiging banal, siya ay perfectly sinless at perfectly righteous. At kung mayroon tayo bilang image bearers niya na ginagawa na hindi sang-ayon sa kung sino yung Diyos, ito yung pagpapatupad ng righteous standard ng Panginoon. Hindi preference natin, hindi according to our image, kundi sa image ng Panginoon. Hindi tayo magre-rebuke dahil hindi kita katulad. Natama ka, dapat hindi kita katulad. Hindi. Panginoon. Yung Panginoon. Hindi preferences natin, no? Pangalawa, truth. Ang Diyos ay katotohanan. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth. So, hindi lang kasalanan ang itinatama, maging kasinungalingan. Magkasama palagi yan, ang truth, ang lie, at ang sin. Pero maging yung kasinungalingan ay dapat na magkaroon ng pagtatama. Bakit kailangan itama ang kasinungalingan? Dahil ang Diyos ay katotohanan. Dahil ang Diyos ay katotohanan. Pangatlo, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig mismo. Sabi sa 1 John 4:8. At dahil pag-ibig ang Diyos, hindi niya hahayaan yung mga minamahal niya na maligaw. Dahil mismo mapagmahal siya, hindi niya hahayaan yung minamahal niya na maligaw. Wag nating ma-misinterpret ang love sa sentimentality. Wag nating ma-misinterpret ang love sa sentimentality. Kasi pwedeng maisip natin ang sentimentality ay ayaw kitang itama.
dahil ayokong masira yung ating relasyon. Mali. Dahil mahal kita, kaya kita itatama dahil mismo mahal kita. Yan ang ginagawa mismo ng Panginoon. Gusto nating i-assert dito, reassert, na yung pagtatama ay tungkol sa katotohanan ng Diyos over sa atin. Now, anong benefit ng rebuke? Actually, sa Bible, merong 3 benefit siya. Pero bago natin tunghayan yung 3 benefit, tignan muna natin yung kung sino tayo bilang mga believers. No? Sino ba ang mga Christians? Ang mga Christians ay New Covenant members. Tinatawag sila ng Scripture na tupa, hindi kambing. Tinatawag ng Bible ang mga Christians na inalis yung kanilang heart of stone. Binigyan sila ng heart of flesh. Kaya lang, yung mga Christians na may heart of flesh na, at yung mga Christians na tinatawag na sheep, ay meron tinatawag na indwelling sin. Meron pa rin tayong nananatiling mga kasalanan. At dahil ang ating Diyos ay mabuting pastol, meron siyang 2 stick na hawak palagi. At yung 2 stick na yon ay yung staff at rod. Yung staff, ayan ay pang-guide sa mga tupa. No? Ginagamit yan bilang saan pupunta, saan dadalhin, papunta yung direksyon. Yan ang ginagamit ng isang pastol. Pero meron din siyang mas maliit, parang batuta, no? Yan naman ay 2 purpose niyan. Ipagtanggol yung tupa sa mga mababangis na hayop, at ganun din, tapikin. Itama yung mga tupa kapag hindi sila nakikinig. It's for protection and also for disciplining. No? Kung katulad na yung rod ng isang shepherd ay nagtatama sa naliligaw na mga tupa, ang pagtatama mismo ng Panginoon ay binabalik tayo, no, sa kanyang mapagmahal na kawan. So, kapag ginagawa ng Panginoon yon, ano yung benefit? Ano yung goal? 3. Una, ma-restore yung faith. Pangalawa, ma-prevent yung further sinning. At pangatlo ay ma-promote yung holiness. No? So, kapag tayo ay tinatama ng Panginoon, yan ay sa usapin ng pagpapanumbalik sa kalusugan. Isipin natin yan, ang pagtatama ay parang isang mapait na gamot na ayaw nating inumin. Gamot, napakapait talaga. Pero kailangan siya para gumaling. Kailangan siya para bumalik yung kalusugan pag merong sakit. Yung gamot na yon binibigay at iniinom, hindi para sa ikasisira, kung hindi sa ikalulusog. Para sa hindi mas lumala pa yung sakit, kung hindi para lumusog. Eh, di ba? Habang tumatanda tayo, yan naman eh. Mas, pag 30 ka na pataas, nagugustuhan mo yung mapapait. Pag mapait, masustansya yan. Pag nagkakape kayo, wala kasukal. Kasi, may correlation na, mapait, malusog. Pag masyadong matamis, naku, masama sa kalusugan ko yan. So, ganun din yung pagtatama ng Panginoon. Ano? Alam nyo, yan yung ginawa ni Nathan kay David sa 2 Samuel 12. Ang ginawa mismo kay David ni Prophet Nathan, pero napaka-wise nung approach ni Nathan, no? Pero ang goal niya ay makapag-repent yung hari na si David. Alam nyo, hindi basta-basta yan. Kasi yung kausap niya ay hari. Hari yan. Pwede siyang ipapatay kapag di nagustuhan. Yung sinasabi niya. Eh, yung kasalanan ni David, pumatay na siya eh. Ano ba naman yung pumatay pa ulit? No? At tumagal na yung pag hindi pagre-repent ni David. Pero, minabuti ni Prophet Nathan na itama si David para saan? Ipanumbalik siya. Hindi siya tinama ni Nathan para patumbahin siya.
sa kanyang pagkahari, hindi siya tinama ni Nathan para paalisin siya sa covenant people. Tinama siya ni Nathan para saan? For you to go back to God. Ikaw ay, you are a man after God's own heart, di ba? Bumalik ka doon sa Panginoon. Restorative yung pagtatama ni Nathan. Pangalawa, prevention. No, pinipigilan nito yung further na pagkakasala. Dahil isa sa character ng kasalanan, ito'y nakakahawa. Nakakahawa yan. Yung isang, alam natin, kapag itinabi mo yung isang bulok na prutas sa ibang mga malulusog na prutas, mahahawa sila. Hindi, yung kalusugan ng ibang prutas, hindi biglang nawawala yung bulok. Yung bulok yung nakakahawa. Hindi nakakahawa yung kalusugan doon sa mga prutas. At isa ito para hindi mahawa yung iba. Sabi ng 1 Timothy 5:20, as for those who persist in sin, rebuke them in the presence of all, so that the rest may fear. 2 Timothy 2:17-18, nag-name drop si Apostle Paul. Tindi, nag-name drop. Tapos nung nag-name drop si Apostle Paul, maaalala to for all history. Sabi ni Apostle Paul, their talk will spread like gangrene. Ibig sabihin, nakaka-corrupt yung kanilang pinag-uusapan. Nakakalayo sa Panginoon yung pinag-uusapan nila. Sabi ni Paul, name drop, among them are Hymenaeus and Philetus, who have swerved from the truth. Mga ex-com itong mga to. Kasi nasa truth, nag-swerve from the truth. Sabi mismo ni Apostle Paul. Si Peter mismo, nirebuke ni Apostle Paul, no? Nung sa kanyang hypocrisy sa Galatians chapter 2. No? Sa harap ng iba. Sabi niya, itong si Apostle Pedro, hindi ka namumuhay ayon sa Ebanghelyo. Tinama niya si Apostle Peter. No? Pangatlo, sa number 2, kapag hindi tayo naging willing to rebuke, those things ay kakalat, yung mga kasalanan na yon, at magiging tolerable na later on. No? Pangatlo, anong benefit? Ipopromote niya yung holiness. No? Proverbs 9:8-9, reprove a wise man and he will love you. He will still be wiser. Hebrews din, 12, kapag nagdidiscipline yung father, anong bunga? Fruit of righteousness. Ang pagtatama ay nagbubunga ng pagiging tama sa harapan din ng Panginoon. Sila na mga tumatanggap ng disiplina at pagtatama ay mas nagiging mature. No? Hindi tayo magmamature kung hindi tayo naitatama o nagpapatama. No? So sabi ni Kevin DeYoung, rebuke protects you from hurting others and from hurting yourself. It also protects the flocks from false teachers and evil doers. Now, ito yung last na pag-uusapan natin. Sino yung mga ginagamit ng Panginoon para sa pagtatama? Meron tayong tatlo na na main na ginagamit ng Panginoon. Una, salita ng Diyos. Pangalawa, mga tao ng Diyos. At pangatlo, yung Espiritu ng Diyos. Ito yung agents ng Panginoon para sa pagtatama. Una, of course, Bible. Pag binabasa natin yung Bible, tayo ay natatama. Actually, isa yan sa purpose ng Bible. Sabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy 3:16-17, ihininga yung salita ng Diyos para saan? For correction. Isa sa, marami pa, training, teaching, pero isa sa purpose ng Word of God ay para tayo ay itama ng Panginoon. Panginoon, gamit ang kanyang salita, itinatama tayo.
Kaya pag nagbabasa tayo ng Word of God, tapos nako-convict tayo, tama yun. Yun yung normal. Huwag tayong ma-disillusion na, parang binasa ko yung Proverbs, ako lahat yung ano dito. Ako yung full dito ah. Actually, tama yon. Bakit? Kasi ginagamit ng Panginoon to convict us. No? Ang mali, kapag nagbabasa tayo ng Word, tapos parang iniisip natin, uy, gawa ko lahat yan. Yun yung hindi normal. Hindi normal na magbasa tayo ng Bible, tapos may isip natin ay kasalanan ng iba, o kaya naman ay wala tayong kasalanan. Hindi ganun magbasa ng Bible. Pag nagbasa ka ng Bible, ikaw ay matatama. No? Pero ibig sabihin nun, dapat lahat ng pagtatama ay may biblical warrant. No, hindi pwede na merong pagtatama na hindi galing sa katotohanan ng scripture. Dapat scriptural yung pagtatama. Kasi pag nagtama tayo tapos hindi galing sa Bible, yung itatama natin, preference lang yon. Alam niyo, yung preference, pwede yan sa mga ano lang yan. Kunyari, sa tahanan nyo, o kaya magulang ka, may preference ka sa anak mo, pwede yun. No? Pero sa lahat, hindi pwede yan. Na, ba't ganyan ka? Dapat gusto ko itim yung damit mo. Hindi ganon. Hindi pwede natin magtama na according to our preferences lang. Dapat ganito lahat. Dapat lahat ng gupit natin parang kay Pastor at kay Ed. Hindi ganon. Di ba? Preferences yun eh. Pero ang pagtatama natin ay ano yung tinuturo ng scripture. Pangalawa, dito tayo hahaba. Pero bibilisan ko lang kasi 11:42 na. Sino yung agent ng Diyos sa pagtatama? People of God. Yung mga tao ng Diyos, yung mga Christians. Naging preaching natin yan, Galatians 6:1. Mababasa rin natin, Titus 1:13, 1 Timothy 5, verse 20. No? Gusto nating ibigyan ng pansin na ang private rebuke ay yun dapat ang madalas. No? Ang private rebuke, Matthew 18, mga interpersonal na mga conflicts natin, yan ay dapat mga private. Kaya lang, kung mayroong mga public, yan ay kailangan din ng public na pagtatama ng mga mananampalataya. So, kapag public sin ito, at ganun din ay persistent na false teaching. Papansin natin sa Bible, puro ganun si Paul. May mga tinatama siya regarding sa false teaching. No? Sa leadership failure, sa 3 John, meron ding tinama si Apostle John. Merong mga naglilider-lideran sa 3 John na hindi tinatanggap yung salita ng apostol. So in vernacular sa panahon natin ngayon, mga leaders sa church na hindi nagpapasakop sa Bible. Na hindi Bible ang kanilang tinuturo, hindi Bible ang kanilang basehan ng kanilang ginagawa. Ayaw nila sa apostolic word. Kaya sabi ni John sa 3 John, pupuntahan ko kayo dyan at itatama ko mismo yan. Si Diotrephes ba yun? O Demetrius? Either sa dalawa. Sa 3 Diotrephes. Now, bakit merong neglect ng rebuke? So ito, ilang reasons lang bakit may neglect. Number 1, fear. Natatakot, masira ang relasyon. Kaya hindi nagtatama. Takot sa conflict. So sikat tayong Pilipino dito, no? Sikat tayong mga Pilipino na ayaw natin ng conflict. Kaya hindi tayo nagtatama. Mas gusto natin ng temporary peace kaysa sa holiness. Ano pa yung reason? Misunderstanding ng love. Iniisip natin ang pagiging nice, yun ay loving. Pero ang totoong pag-ibig according sa nature ng Diyos, dahil mapagmahal siya, ang tunay na pag-ibig, it requires hard speech. Hard speech. Ano pa? Sa neglect ng rebuke,
lack of discipleship relations. Ibig sabihin, hindi nakaugat yung relasyon sa gospel. Kung ang relasyon na hindi nakaugat sa gospel, bakit ko nga naman siya itatama? Yung pagkakaibigan ay nakaugat sa hobby. Yung pagkakaibigan ay nakaugat sa ibang mga bagay. Pero kung ang relasyon ay nakaugat sa gospel, kapag yung gospel na ang nababaliwala, we will do something about it. Panghuli na bakit may neglect nito, dahil ang rebuke ay naging taboo word sa mga churches. No? Naging taboo word na parang mali ito, hindi tama ito, bawal ito, tyranny ito, authoritarianism ito. Na parang yung pagtatama ay mali. Ironic, no? Pagtatama pero mali. Ganon din, ina-avoid ng mga leaders para makita na parang united. No? Taboo word ito. Papaano dapat mag-rebuke? Merong 1, 2, 3, 4, 5. 5 na pwede natin consider papaano tayo magre-rebuke. Una, gentleness. Clear sa Bible. Galatians, fruit ng Spirit yan, Galatians 5:23, Galatians 6:1, no? So, ang fruit ng Spirit ay gentleness. Sinabi natin sa sermon natin prior, firm gentleness and gentle firmness. Ang pagiging pagkamarahan ay hindi kahinaan. Ito ay controlled strength under grace. Pangalawa, humility. Galatians 6:1 din. Pag tayo ay nagtatama, dapat aware tayo na tayo ay sinners din. Ang nagtatama ay dapat hindi mag-fall sa idea na ang tinatama ko ay sinner at ako nagtatama ay sinless. Hindi ganon. Ako ay isang kapwa sinner na nagtatama sa kapwa ko sinner. Pero may caveat tayo doon, ha? Dapat yung nagtatama ay repentant sinner na nagtatama sa unrepentant sinner. Saan nakalagay yun? Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. No? So, sinabi yan ng Galatians chapter 6 verse 1. Pangatlo, love and compassion. Gagawin mo ito dahil sa covenantal love. Pang-apat, impartial. Tignan nyo ito, Deuteronomy 1:17, ha? Balikan natin. Grabe, no? Ang early. Napakaaga. Old covenant pa lang. Sabi dito, you shall not be partial in judgment. You shall hear the small and the great alike. You shall not be intimidated by anyone, for the judgment is God's. Saan daw nang gagaling yung impartiality? Kapag nai-intimidate ka. Pag nai-intimidate ka, magiging impartial ka. Kaya, isa rin ito sa dapat mamayani na walang sinisino ang pagtatama. Hindi dapat nang sisino. No? So, panglima, may kinalaman doon, yung clarity and courage. Ang pagkamarahan sa pagtatama ay hindi dapat vague. Ito ay clear, specific, na nagbi-bring about ng conviction. Hindi mo hahayaan na siya yung mag-isip. Mag-isipan mo kung ano ginawa mong mali. Hindi. Ito yung ginawa mong mali. Ito mismo yung pagkakamali mo. Ito yung ginawa mong kasalanan. Pagsisihan mo yan. It requires clarity and courage, yet tender enough to invite repentance. Ano? So, dito sa usapin ng manner ng rebuke at paggamit ng Diyos sa people of God, we should evaluate ourselves. Next. Dahil pwede tayo sa dalawang ito. Pareho yung may pros, saka may cons. No?
Kung either ka sa dalawang dyan. Kung 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 balance ka, salamat sa Diyos. Pero normally hindi, no? Dalawa lang tayo. Either you are the timid type, reserved ka, introverted ka, ibig sabihin, magiging hesitant ka mag-correct. Magiging pigil na pigil ka. Or, kung ikaw naman ay outspoken, you find yourself assertive at blunt, ang magiging challenge sa iyo ay magiging uncareful ka. Magiging hindi ka maingat. No? Pero both, salamat sa Panginoon, may pros din yan. No? Ibig sabihin, itong mga reserved, sila naman ay magiging careful. Pero, ang ingatan nila, not too careful, na hindi mo na gagawin. At sa mga assertive naman, ang good sa kanila, they are confrontational. Gagawin talaga nila yun. Kusang loob nilang gagawin yon. Pero, ang kailangan maging careful sila ay sa pagiging uncareful. No? So, alin tayo sa dalawang yan? Kailangan mo evaluate yung sarili mo dyan. At kinonfess ko na sa inyo kung alin ako dyan. Sa aking letter sa inyo, no? So, you should evaluate yourself. Alin ako dito? Kada kibot ba, salita agad ako? O pigil na pigil ako palagi? So, pero pareho, kailangan sumunod sa Diyos. Pareho, kailangan magpasakop sa Diyos. Pareho, kailangan gawin yung ipinag-uutos ng Panginoon. Now, paano naman tayo tatanggap ng rebuke? Paano tayo tatanggap ng pagtatama? Kasi ito ay pinag-usapan na natin at sinabi ko na sa inyo, pero maganda na makita natin sa Word paano tayo tatanggap naman. No? Sabi ni David sa Psalm 141 verse 5. Actually, hindi ko na pag-aralan kung ang sinasabi ni David ay si Nathan. Hindi ko alam. Pero sabi ni David, "Let a righteous man strike me. It is a kindness. Let him rebuke me. It is an oil for my head." Ano yung oil? Anointing, blessing. Blessing sa akin. Let my head not refuse it. Papaano tinuturing ng psalmist yung pagtatama sa kanya? Itinuturing niyang kabutihan. Itinuturing niyang blessing. Pagpapala ito sa akin ng Panginoon. Para siyang anointing. Iba yung anointing, di ba? Pag anointing, binibigyan ka ng office. Kakaibang blessing iyon. At itong psalmist, sabi niya, pagpapala sa akin kung ang isang matuwid ang nagtatama sa akin. No? So, paano tayo tatanggap? Tatlo. With humility, with discernment, and with gratitude. Una, with humility. Kailangan natin kilalanin yung sarili natin na meron tayong totoong blind spots at totoo tayong may pangangailangan ng correction. Hindi tayo incorrectible. Ang isa sa mali na maging disposition natin ay iniisip natin na hindi tayo pwedeng itama ng kahit sino. Bawal ako itama ng kahit sino. No? Proverbs 9, 8-9, nabanggit na pala kanina, reprove a wise man, he will love you. Proverbs 15:31, basahin niya na lang. Pero pangalawa, pag tumatanggap tayo ng pagtatama, kailangan discerning din. No? Kailangan sinisiyasat din natin. Pero ang tanong, saan natin sinisiyasat? Sa Scripture. Yung sinasabi bang pagtatama sa akin ay nasa Scripture o wala? Kung nasa Scripture, accept. Kung wala sa Scripture, wait lang. Baka tinatama ako nang wala namang basis. Preference lang. Ini-impose sa akin kung ano lang yung gusto. Baka ito gusto namin. Hindi. Ang tanong, gusto ba ng Diyos? Yun ang dapat. Kaninong gusto? Kaninong kalooban? Kalooban ng Panginoon.
No? So, i-discern natin according to Scripture, hindi natin i-discern according to our sarili. No? Scriptural discernment. Pangatlo, yung sabi ng Psalm 141, pag tayo ay tinatama, we should receive it with gratitude, pasasalamat. Grabe, no? Ito ay magagawa lamang ng mga dumaan na sa pagtatama at nakita nilang nagbe-benepisyo iyon sa kanilang buhay pananampalataya. Magpapasalamat sila. Sino dito ng mga bata pa kayo, pinalo kayo ng nanay at tatay nyo? Sino dito? Pinalo kayo ng nanay at tatay? Sino sa inyo nagpapasalamat kayo, pinalo kayo ng nanay at tatay nyo? Yes. Nung bata kayo, nung pinapalo kayo, nagpapasalamat ba kayo? Hindi. Pero later on, nung tumanda na, buti na lang pinalo ako. Kung hindi ako pinalo, ay nako. Kung ano nang pinagagagawa ko. No? Naaalala nyo pa yung sinturon, no? Sila na mga napalo ay nagpapasalamat later on na sila ay pinalo. Dahil nakikita nila yung benepisyo sa kanila ng pagtatama at disiplina. Anong meron? Gratitude. Papasalamat. So, buong pasasalamat talaga. No? So, yung both na pagbibigay ng pagtatama, pagtanggap ng pagtatama, ay biyaya ng Diyos. Means, para mag-mature tayo sa faith. Pangatlo, na means, ito ang magbabago ng lahat. Ito ang magdidikta ng resulta. Ang Espiritu ng Diyos. Ano bang work ng Spirit? Siya yung magko-convict, siya rin yung magbabago. Tandaan natin na yung Word of God at yung people of God ay mga paraan para sa sanctification, pero ang power ay nasa Holy Spirit. Hindi natin nagbabasa ng Bible na sa sanctify. Pero dahil yun sa work ng Spirit. Hindi lahat ng tinatama ng kapwa nila Christians na sa sanctify. Kanino yon na works? Ng Holy Spirit. No? John 16:8, Hebrews 4:12, 1 Thessalonians 5:19 to 20. Ang Spirit ang nag-a-apply ng Word sa puso at sa conscience para maipamuhay. Kung wala yung work ng Spirit, walang tatanggap ng pagtatama. Kahit sino sa atin. Walang tatanggap. Sasabihin natin, hindi, tama ako. Hindi natanggapin ng pagtatama. Hindi magpapa-reform. Hindi magpapa-transform. Hindi magpapa-renew. Kung wala ang Holy Spirit, kaya kailangan yung Holy Spirit. Siya yung magbabago ng lahat. At wag rin nating isipin na yung result ng pagtatama ay nasa sa atin. Iisipin natin, hindi, kapag perfect yung review ko, magiging maayos. Hindi nasa Holy Spirit eh. Kahit gaano ka perfect, tapos hindi kumilos ang Spirit at sin ang nanaig, magmamatigas ang kahit sino. Tayo, magmamatigas tayo. No? Pero kahit sa very imperfect na review, kahit sa top lang, ganun lang, kung kumilos ang banal na Espiritu, magkakaroon ng transformation. Ito yung doctrine ng Holy Spirit. Siya yung unseen counselor natin. Na ang lahat ng faithful na correction ay nagiging means ng sanctification. Yung scripture at yung Christians using scriptures ay paraan lang, pero ang kapangyarihan ay nasa Espiritu. No? So, para hindi nyo naman maisip na kayo lang ay tatama, bibigay ko yung sarili ko bilang example. Nung hindi pa ako member ng ating church, nakaranas ako ng sandamakmak na rebuke mula sa aking pastor. Siyempre, di ko naman kinikwento palagi yun. Pero simula nung naging member ako doon,
At meron ako mga decisions na ginagawa, personal, private, relational, maging tungkol sa bubuin na RBO. Palagi akong tinatama ni Pastor Joel Migueta. Later ako na lang naaalala. Nung binabalikan ko yung mga chat namin, binabalikan ko yung messenger namin, hay ko, ilang beses na pala ako, parang binugbog ako ni Pastor. Sa usapin ng firm, napaka-gentle niya, napaka-firm niya, pero siya ang nagsabi sa akin, Brad, mali yan. Sabi sa akin, alisin mo yan, wag mo gawin yan. Ito yung gawin mo. Diretsahan akong tinatama ni Pastor Joel. Sa usapin ng pananampalataya, na first time ko maranasan sa aking Christian life. Doon sa mga past churches ko rin, walang ganon. Na kino-confront ako directly. No? Pero ito, nung bago ako ma-transfer at magpastor dito, nung nasa TNC pa ako, syempre, private yon, hindi yun nilalabas sa church. Pero nakailang correction sa akin si Pastor Joel. Nasa kotse niya kami, magka-chat kami, maging after ng worship service, bigla na lang ako kinakausap sa mga decisions ko sa buhay. Ganun-ganun pa ako nun eh. Sa decision, no? Pero, nakatulong sa akin ng malaki. No? At hindi ko nilabanan si Pastor Joel. Nagpapasalamat ako. Kaya tinuturing ko siyang parang ikalawa kong tatay. Palagi ang thankfulness sa kanya, isa thankfulness sa nagpo-post ako sa Facebook, Pastor, salamat sa mga rebuke. Sabi niya sa akin, yun talaga naalala mo, ha? Dahil wala, naalala mo. Ay ko, syempre. Kasi, ako eh. Tumatak sa akin eh. So, lastly, of course, I want our church, may our church be one where love speaks truth and truth restores love. So, dito nagtatapos yung ating Bible class. Any question? Sinisilip nyo lang kung sino yung nandyan eh. Sige, any question? Joel. Pastor, thank you po dun sa sa lecture. Question lang po. Dun sa pagiging careful ng someone who is assertive sa correction, tama po ba na isipin na by the grace of God through faith na based sa scripture din yung pagiging careful niya? Kasi baka mamaya parang personal personal opinion lang yung pagiging careful niya na kasi nangyari to dati, parang personal experience for example, or formed opinion from other people's examples in correction. Yeah. Yan po. Kunyari assertive ka. Tapos dati may kinorek ka, hindi nag-workout ng tama. Tapos yun yung naging basis mo kung bakit ka magiging careful later on. Ganon yung situation, no? So, hindi mali yun. Pero, kailangan ang mag-dictate sa atin ay dahil conviction natin sa scripture. Kasi maraming nangyayari sa buhay natin na hindi nagiging tama yung result. Pero hindi dahil naging hindi tama yung result, yun na yung gagawin natin. Kasi pwedeng sinunod mo yung Panginoon, hindi naging maganda yung result. Hindi magiging basis dapat yun sa next action natin. Ang next action natin, whether good or bad yung maging result, sinunod ko yung Diyos. Therefore, yung hindi mali yun kasi tama na maging careful sa assertive. Pero dahil dapat sa Word of God, ang principle ay hindi pragmatic. Ang principle ay dahil hindi nag-work to, hindi ko gagawin to. No, pragmatic yan. Hindi yan biblical. Ang dapat na principle natin, ano yung sinabi sa scripture, ano man ang mangyari, ito gagawin ko. Kasi sabi ng Panginoon. Now, pagdating sa correction, dahil sabi ng Diyos na maging careful ako, yun ang reason ko. It's just na tama sa experience. No? Saka, mahirap din yon kasi pwedeng assertive, tapos hindi naging maganda yung result ng pag-assert, naging careful, hindi ulit naging maganda, naging too careful na. Yun ang sasalita. Tikong bibig na lang ako. Walang nagre-repent pag kinokorek ko eh. Tikong bibig na lang ako. Mali. Ano man yung result,
ang Diyos ang dapat masunod. So, ingat lang. Doon, dapat. Siguro reflection lang, Pastor, na pagdating pala sa correction, hindi rin siya, siguro part din yun ng pagiging gentle, na may element ng time na parang nasabihan mo na once, hindi naman dahil nasabihan mo na siya once, okay na yon. Parang gano'n eh. Na parang, kung yung magulang nga, kinakausap yung mga anak, na kahit paulit-ulit, parang nakakasawa na. Parang nakikita ko lang na kahit sa magulang, may patient Yes. forbearance pa rin. Yes. Tapos yung reflection ko din, Pastor, doon, bilang tumatanggap naman ng correction, kailangan may forbearance din ako sa nagko-correct sa akin. Yes. Kahit imperfect yung rebuke niya. Halimbawa, hindi gentle yung rebuke sa akin, talagang derechahan. Tapos public pa, ganyan, for example. Si Joel, ganon. Kailangan pala maging forbearing ako dun sa kapatiran Yes. kapag kinokorek nila ako publicly. Yung follow-up question ko dun, Pastor, parang paano po ba titignan yung dynamics kapag yung lugar ng paano ilulugar yung correction? Parang meron po bang practical example lang, at least I don't want to be too specific, pero at least lang parang how does it look like? Kasi naalala ko yung sinabi nyo kapag bata, correction, bata yung yung treatment eh. Parang ang nabanggit yung example is sa pag-aasawa, na hindi naman bata yung mga asawa para itrato sila ng correction na parang bata. Pero ito naman, sa peer level, dahil kapatiran, siguro kung pwede po kayo magbigay ng insight na peer level or someone na mas matanda or someone din na opposite sex, siguro po, ganun. Ewan ko po kung nalinaw ko po yung tanong. Dami. So, pero, kunwari lang, peer level. Ang normal, hindi ko sinasabing walang exception to kasi ang dami natin makikita na exception sa scripture. Pero yung isa ay kapag private matter ay dapat private na kausapin. Kung public matter, dapat public din. Yun ang pinaka-rule. No? Hindi pwedeng public tapos sasabihin, bakit hindi mo ko pinrivate? Public yun eh. Tapos kapag private naman, ay dapat na private din. No? So peer level, may wag kayong dalawa. Kunwari, wait lang. Kunyari kayong dalawa. Sige. Kunyari, nagkaroon kayo ng nagbugbuga kayong dalawa. Tapos, itatama nyo yung sarili, itatama nyo isa't isa. Kakausapin mo siya nang siya lang. Pero directly, na nagawa mo sa akin to, ito yung mali mong ginawa, gusto kong iparating sa iyo. So, kailangan direct yon na sabihin sa kanya. So, of course, may gentleness doon, at meron ding pagiging confrontational doon, at yung sinasabi natin kanina, clear and with courage. So, yan, diretsa. Kausapin niya doon. Of course, hindi niya ipagsisigawan na may ginawa si Ed sa kanya. Sige. Other questions? Or comments? Arvin. Ang pinaka-question ko, Pas, salamat ulit sa study, Pas. Pinaka-question ko na nag-bring up lagi sa concept ng rebuke. May communication kasi na nangyayari, dialogue na nangyayari, Pas eh. And may mga tendency na nangyayari na pag ni-rebuke mo, may cases na may counter-rebuke. Paano yung mga ganung situation, Pas? Okay. Na siguro, di ko pa naman na-experience, pero may napakinggan na ako. Ninatama mo ako, pero ikaw nga, may mga ganun. So, paano yung mga ganung situation, Pas? Makikita natin dyan yung beauty ng Matthew 18. Yan yung beauty ng Matthew 18. Anong sabi ng Matthew 18? Kapag yung kapatid mo ay tinama mo, tapos hindi siya nag-repent. Isang case yan, hindi nag-repent. Ang gagawin mo ay magsasama ka ng iba pa. Of course, ang isang case doon ay of higher authority. Kunyari, mga pastor, o kaya magkapatid sila, isama nila yung magulang nila, no, sa usapin. So,
para makita ano ba talaga yung nangyari. At ano ba talaga yung sin. At ano ba talaga yung dapat i-repent doon sa usapin na yun. So, yun yung beauty ng paraan ni Jesus. Na sinabi niya, pag nag-repent kayo, tapos wala nang backup. Hindi, meron. Tapos pag hindi pa rin nag-repent, sinama na, pupunta na sa buong congregation. Pupunta na sa church. So, makikita natin doon yung kagandahan ng mga paraan ng Diyos within the covenant people of God. Siguro So, salamat hindi din. hindi dapat siya i-resolve ng sila lang kung ayaw magpatama. So, pwede may next step, no? Siguro pas yung isang observation ko lang din. Minsan, kahit may tendency sa mga personality natin na timid tayo or outspoken, pero minsan may pinipili ding tao yun eh. Mas timid sa ganitong tao kasi bias na. Tapos mas outspoken sa iba kasi hindi bias. So may ganun ding sense akong na-observe pa sa usapin ng pagre-rebuke ng kapatiran. And siguro pang final note na rin pas. Karamihan ng mga both sa ni-rebuke at nagre-rebuke, parehas may burden eh. Sa nagre-rebuke, may burden siya na truthful yung rebuke, kahit sabihin natin imperfect, pero kailangan truthful talaga. Hindi pwede ma-compromise yung katotohanan sa usapin na yun. Pero yung burden din, na hindi ka lang naninira ng kapwa. Kasi yung burden din sa nare-rebuke, tumatanggap ng correction, in full sincerity niya tinatanggap yun, hindi dahil, yun nga, sinisiraan siya, kundi gusto maitama. At di agad yung quote-unquote yung nagiging defensive. As much as possible for both sides, hindi offensive or defensive, kundi both nagtatry ma-arrive sa katotohanan sa sitwasyon. And hopefully, sa correction ng isa't isa. So yun lang naman, Pas. Thank you, bro. Other questions or comments? Other questions or comments? Sige, ikaw na. Question, Pastor. Wait lang, huwag yung masyadong komplikado, ah. Huwag yung sa Facebook, ah. Hindi ko makasagot yan. Sige. Hindi. Siyempre, tayo ay makasalanan, so we are Yeah. prone to rebuke out of being offended. Yeah. Ano ang masasabi mo doon na we are rebuking on a brethren na because of we are offended? Does it have a validity, yung ganong klase ng pag-rebuke? Good question. Thank you. Diyan papasok yung Galatians 6:1 at diyan papasok yung Matthew 7. Both yan. Anong sinabi sa Matthew 7? Sabi niya, before you take out ano tawag doon? Yun yung maliit? Speck. Maliit. You should remove the log in your own eye. Ibig sabihin, kung unrepentant ka, wala ka sa position na mag-correct. Ang nasa position na mag-correct ay yung repentant. Nasa position. It will cause so many troubles kapag yung unrepentant ang nagko-correct. Kasi lahat ng mga maliliit na speck, sisitahin niya. Kahit na napakalaki nung log sa kanyang mata. In relation sa Matthew 7, yung Galatians 6, anong sinabi doon? Let the one who is spiritual restore such a one. Sino yung magko-correct? Spiritual. Ano yung spiritual? Sinless ba yon? No. Led by the Spirit. At yung mga led by the Spirit, sila yung mga repentant. So, in relation dun sa question mo, bro, ay kapag repentant. Hindi ka pwedeng mag-review kapag meron kang, alam mong hindi mo nire-repent yun. Isa rin yan sa mga sinasabi ko sa mga parents, kapag mamamalo sila, hindi pwedeng mamalo ng unrepentant. Yun yung ginagawa rin ni Lori, na hingi muna ng tawad sa Panginoon, tapos saka mamamalo. Hindi pwedeng sila hindi sumunod, pak, pak. Inano mo, hinambalos mo kasi galit ka eh. Pak. Hindi, repent muna sa Panginoon, then qualified ka na. Hindi dahil sinless ka, kung hindi dahil repentant ka. Nasa tama ka na disposition para mag-correct.
inalis mo na yung lag, at ikaw ay led by the Spirit na. Repentance ay leading ng Spirit, di ba? So, ayun. So, kailangan, ang unang-unang gagawin, bago gawin yon, mag-repent muna. And then, you can do that. Na. So, isa yan, yung binabanggit mo na feeling ng offended. Kailangan i-repent muna, and then go. Hindi pwedeng hindi i-repent. And then go. Follow. Okay. Other questions? Sir Manny. Yeah. In general ba siya na unrepentance, or yung i-correct mo yung pagkakamali niya, dapat unrepentant ka rin dun sa sin na yon? Or in general ba siya na maging repentant? Yeah. Kapag mayroong, mas mahirap yun kapag pareho yung sin yun. Kasi, ang hirap, ang normally na tinatama natin, yung hindi natin sin. Kasi kunyari, pareho tayo ng sin, hindi ko itama yun kasi ginagawa ko rin yun eh. So, ang sinasabi po doon ay yung general life, na alam ko na yung mga sins ko ay hinihingi ko ng tawad sa Panginoon, saka yung direct na sins, doon ko, kunyari may conflict. Kunyari, hindi ko siya itatama, kunyari si Jero, hindi kita itatama dahil galit ako sa iyo. Kailangan i-repent ko sa Panginoon yon na Panginoon, patawarin niyo po ako kasi and then saka ko siya itatama. Normally, ang ire-repent ay of course whole life, yung mga alam natin, and specific na if conflict. Normally kasi hindi nagtatama kapag same sins eh. Kapag merong correction. Sir Van. Thank you. Sige po, other questions or comments? Si Ate Liz. Hello. Salamat pa sa study na ako personally napapaalalahanan kung ano yung godly na pag-receive ng rebuke at pagbibigay ng rebuke. Paalala sa akin na whenever na say may magre-rebuke sa akin ay ang unang-unang hindi ko dapat isipin ay they're judging me or ang gusto nila ay mapanish ako, but yun ay para ma-restore ako sa Diyos at may tama yung mga kasalanan ko or mga ways ko na maybe it's a stumbling block na sa iba. So, personally, sobrang nagbe-benefit ako sa usapin na to, especially na I think masasabi ko na partly reserved at dahil sa ebanghelyo ng Diyos, gusto kong sumunod. That's the reason na I wanted to speak up para sa ebanghelyo, para manindigan kay Kristo. Pero at the same time, gusto ko ring maging maingat na hindi bara-bara. I wanted to learn more kung paano mag-rebuke biblically and godly. Dahil alam ko na yung mga kapatiran ay hindi sila iba sa akin. Sila ay binili ng dugo ng Diyos. So, iyon po. Sobrang thankful ako sa study na to, Paz, and I wanted to learn more. At gusto kong mas matutunan pa paano maging gentle, paano maging firm, paano yung both. But I know na hindi ako mag-arrive sa perfection na yun. Pag dumating yung Diyos, yun na. Salamat po. Thank you. Yes. Thank you doon, ate. Totoo yun for all of us. No? Na there is no such thing as perfect practice nito, pero we are striving towards doon sa kung ano yung tinuturo ng scripture, kung paano siya ipapractice. Iba-iba tayo, pero pare-pareho tayong mag-strive forward kung paano siya tamang igagawin according to the scriptures. Sige, meron pa po? Kung meron pa, si Pastor Erdy. Pastor Erdy, bro. Hindi naman question. Salamat pa sa pagtuturo. Actually, kailangan ng community for us to also adopt yung biblical rebuke.
ako, tendency ko talaga yon na parang always on the side of being gentle, na hindi nagiging direct on rebuke. Parang sinabi mo nga, parang naging culture na yan eh. Kanina parang nababanggit yung public and private. Whenever we do things in public, gusto natin ingatan yung mga sarili natin sa mga binibitawan nating salita. So siguro isang principle, dahil lagi naman din ibinabalik yung nababanggit natin yung usapin ng pag-ibig, yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, yung basic principle na kaya natin to ginagawa dahil sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Pero there are times that we do rebuke for our own benefit dahil naiirita na tayo, dahil malaki yung impact sa atin, and we tend to do that for our own. May mga selfish pa rin. So we should be mortifying it by remembering that we are doing this for the benefit of our brethren, but all the more for the glory of our Lord. Ginagawa ko to dahil ang Diyos ang unang tinatamaan or unang binabato natin ng mga kasalanan natin, maliit or malaki, parang tinatapon natin yon sa mukha ng Diyos. But God is very patient with us, and so we should be always remembering and go back. Gagawin ko to para sa Diyos ko at para sa kabutihan ng kapatid ko. And, itama lang na hindi una para sa sarili ko. So, may pagtanggi pa rin sa sarili. So, salamat, Pas. Thank you, Pas. Naalala ko doon sa sinabi mo, Pas, na kung merong perfect na gumawa nun, si Christ. Siya yung perfect example noon na i-strive natin na maging katulad nun. Sige. Naalala ko pala pa, sorry, yung napag-usapan natin kahapon. Law for the proud, grace. Ganon si Christ. Yes. Sige. Magkano ka pa ba? Meron pa. Wag na. Sige. Let's pray. 12:22. Manalangin po tayo. Aming Diyos, pinupuri po namin kayo sa aming natapos na pag-aaral regarding sa aming covenant community at papaano po kami makikilos bilang mga mananampalataya at magtatama bilang mga nagmamahalang kapatid. Kami po ay mga nasa ilalim ng inyong perpektong mga pagtatama at tulungan nyo kami na maging mapagpakumbaba sa inyong harapan, O Diyos, na gawin namin ito in self-denial sa inyong harapan at in self-denial for the benefit of our brothers. O Diyos, pasalamat po, pinupuri po namin kayo. Walang iba kundi sa pangalan ng perpektong nagtatama para sa kaligtasan namin ng Panginoong Hesukristo. Amen.